tungkuling mahabalang, buksan ang aming palad, sarili malialan, tulungan mo ihanap kami ng bagong balay, buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling mamanang, buksan ang aming puso, turuan mong mag-alam sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakan. Saan kami tutungo? Magandang hapon po sa inyong lahat. Malugod po namin kayong binabati sa pagdiriwang na ito ng Eucharistia. Ang magtataguyod po ng misa ngayong hapon ay ang mga sumusunod. Ang mga deboto ng Mahal na Birhen, ang ina ng laging saklolo, sa pangunguna nina Sister Meli Viesca, Sister Gloria Cape, Sister Ami Dula, Sister Evie Villas, Sister Susan Di Maunahan, Sister Clarita Biago, Sister Emmy Balagtas, Sister Ellen Gutierrez, Sister Mary Ann Gutierrez, Sister Remedios Tinio, Sister Celestina David, Sister Nita Miranda, Sister Baby Ortiz, Sister Jennifer Soriano, Sister Emma Clemente, Sister Emma Lizarondo, Sister Delta Eugenio, Sister Lulu Dominguez, Sister Marilu Atangan, Sister Imelda Inductivo, Sister Medi Vicencio, Sister Elena Bustamante, Sister Nene Luot, Sister Virginia Naval, Sister Renia Jeronimo, Sister Gloria Ocampo, Sister Aida Inductivo, Sister Liit Soriano, at Sister Pilar Gan. Samahan natin sa pagpapasalamat ang ating mga kapatid na sina Jennifer Soriano at Rolando at Celestina David. Nagpapasalamat sa kaloob na buhay sina Manuel Ortiz, Luis Manuel Ikban, Jorilyn Saonoy, at Mimi Dulaas. Gayon din sa natatanging intensyon ni Nova Lourdes Ramirez at para sa madaling paggaling ni O'Neil Palma, Helen Villas, Rowell at Ryan Mascareñas at Manuel Ortiz. At alalahanin natin kay isa ng kanilang mga nagmamahal na pamilya
Ang mga yumao na sina Martin Garcia, Teresa Musngi, Narcisa Banson, Estelita Umali Lapus, Leonora at Alvaro Crisostomo, Irene Lopez, Andrea Dacanay, Jose Alan, Jose Pepe, Antonia, Salud at Lucila Hoson, Mary Grace de Belen, Theodora Melencio, Andres, Catalina, Guadalupe at Genoveva Cabral, Lolita at Wilson Calibay Sr., Rodolfo Austria, Marina Ferrer Reyes at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Tumayo po ang lahat. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sama-sama nating pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagin mo ang iyong samahan sa pagkabatid tuwina sa paggawa ng kabutihan at patagtagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang nagtuturo sa atin, mga pantas na nagpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang mga kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako'y iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay. Ang pagliligtas mo sa aking pakamtan, ikaw ang aming Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak, ako'y nanginginig. Ang binabalangkas
ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ko. Laban sa kaaway ay ipagtanggol mo, at sa umuusig sa sinumang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Tumayo po ang lahat. Ang sabi ng poong mahal, sa daigdig ako'y ilaw. Kapag ako ay sinundan, ang dilim ay mapaparam, at sa aking mabubuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, aakyat tayo sa Jerusalem. Do'y pagkakamulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang magbubuhayin sa 3 araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupo katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo malalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopa ng hirap ko ay maiinom na ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo para sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila, at ang mga binadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo po ang lahat. Magandang hapon po. Matagal-tagal na rin ang nakalipas. Mahigit 1 taon na sa panahon ng pandemya. At nalampasan natin ang mga ito at malalampasan pa kung ano pa ang mga darating. Unang-una, tayo mga Pilipino ay mayroong kasabihan na habang kay maigsi ang kumot, magtiis, mamaluktot. Sanay naman tayo ron eh. Diyan tayo namulat. Nagsisimula lagi tayo sa pinakauna, number 1. Hindi tayo po pwede magsimula sa itaas, pababa. Kundi nagsisimula tayo mula sa ibaba, pataas. Pero ang Panginoon, sinasabi sa atin, manatili ka sa ibaba. So yun yung sistema kung ano yung ating pagiging makadiyos. Hindi yan ipinagyayabang, kundi ibinabahagi. Ang pagiging makadiyos, hindi yan para sabihin ng ibang tao na, wow, ang galing-galing mo, lagi nagsisimba,
laging nag-aalay. Pero hindi ganun dapat ang ating ikangay maging dahilan para tumaas ang ating ego. Kundi yung manatili tayo doon sa ibaba. At yun naman ang ipinakita sa atin ng Panginoon, na manatili tayo na ikangay inyaalay yung ating sarili. At hindi natin dapat na hintayin kung saan ba tayo mapupunta. Ang Diyos ang bahala doon. Na para bagang kung namamasukan ka sa isang establishmento, naghahanap buhay ka, para bang artificially ginagawa mo na maging maganda ang tanaw sa'yo ng iyong boss. Dahil meron kang hangarin na itaas ka sa pwesto At pag itinaas ka sa pwesto, tataas din ang sweldo. At marami pang benepisyo. Ang ating namang tungkol sa pananampalataya, hindi ganun dapat. Kundi, lalo nating ibababa ang ating kalooban upang tayo naman ay itataas ng Panginoon. Bahala siya. Siya ang nakababatid kung ano ang nasa kalooban natin. Kasi hindi tumatanaw ang Diyos kung ano yung panlabas natin Kung ano ang natapos natin, ang katatayuan natin sa buhay sa ngayon, hindi yan mahalagaan sa Diyos Ang mahalaga sa Diyos, yung kalooban natin. Totoo ba tayo? Totoo ba tayong tao? Yun. Totoo ba yung ating ginagawang ito na sakripisyo? Meron ba tayong hinahangad sa bandang huli ng gantimpala? Hindi dapat natin iniisip yun Ang isipin natin, habang tayo narito sa mundo at nabubuhay, ano ba ang maipagkakaloob ko sa aking kapwa? Sa abot ng aking kakayahan. Hindi upang itayo sa pedestal o purihin ng mga tao dahil nagbibigay ka, dahil nagpapakabuti ka sa kanilang harapan, kundi ginagawa natin ito na taos sa ating puso at wala tayong hinihintay na anumang kapalit. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin, na wala tayong ikangay hinahangad na gantimpala dito sa mundo, kundi ang hangarin natin ay ang magkaroon tayo ng buhay na mapayapa, buhay na punong-puno ng pagmamahal, pagkalinga, pagmamalasakit sa ating kapwa. Iyon ang kayamanan. At yun din yung ating maipakibahagi sa ating kapwa. Alaman tayong personal na maipagkakaloob o material na maipagkakaloob, at least yung ating pagdarasal, yung ating pagkalinga sa ating kasama sa bahay, sa ating mga kapitbahay, sa ating komunidad na kinabibilangan, maipakita natin na tayo totoong tao, hindi tayo impostor, hindi tayo doble cara, kundi yun tayo, yung natural. So ano ba yung natural natin pagkatao? Yun yung mabuti tayo. Yun ang natural sa atin na walang hinahangad kundi ang makatulong. Kaya sa panahon ito ng Kwaresma ay ito yung ating makuha, yung kalooban ng ating Diyos. Huwag nating tularan itong nagsabi na hinahangad na yung mga anak maupo sa kaliwa at kanan ng Panginoon. Kaya nga nagalit yung mga alagad Pinangungunahan na ang Panginoon Para bang, Panginoon, nagawa ko na to. Kailangan isama mo ko doon, iupo mo ko katabi mo. Para bang ganun. Hayaan natin siya.
ang Panginoon na nakababatid ng lahat kung sino ba talaga tayo. Amen. Tumayo po ang lahat. Habang sinasaisip natin ang mga salita ni Jesus na ang pinakadakila ay yaong naglilingkod, manalangin tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban tayo ng tunay na diwa ng paglilingkod sa lahat ng tao. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod, kumikilos ng may malasakit na katulad ay pinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ang alitan at kawalan ng tiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maunawaan na sa mata ng Diyos, hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng mga pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang na ibinibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya kung ito ay tinitiis bilang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway matamo ang mga gantimpala ng kanilang mga paghihirap sa lupa sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming paglingkuran ang isa't isa sa pamamagitan ng pagtulad sa iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Pinag-isa ng may kapal sa diwa ng pagmamahal, tayo ngayon'y nagdiriwang. Puri-puri tayo. Ang Diyos sa may nananahan sa may pag-ibig na tunay. Kapwa'y pagpaumanhinan, makisama Puri-puri. ng mahusay, patawarin ang kaaway. Ang Diyos sa may nananahan sa may pag-ibig na tunay. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyong banal. Ama namin lumikha, tuyan mo ang aming inihahain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang na muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilala ng panahon talino biyaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan,
kami yung pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Luluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyang handog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Sopronio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din na lahat ng pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo po ang lahat. Sa pagubili ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang naming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Luluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapapalad tayo na tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kaluluwang pakikinabang. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bahunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga
ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Antonio Abad, tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nilaw mo kami magsalo-salo sa tiging na muling pagkabuhay ng anak mo. Ito nawa'y aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang malong na kaligtasan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Santa Genitrix, Udinipitiamo promissionibus Christi, Oramus, Omnipotens Tiberius, Glorious Virginis Beatrice Mary Corpus et Animum, Utinam Felice Habita Colopipici Mereretur, Espiritu Santo Coprante Preparasti, Dai Crios que Venezuela letamo, Eius pia intercessione distantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iudem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium meniat semper nobiscum. Amen. Pinasasalamatan po natin ang mga madre na tagabahay ni San Jose sa kanilang pagkakaloob ng ating maitutulong para sa darating na ika-siyam ng Marso, Huwebes. Ito po ay kaakibat ng ating pagdiriwang ng ika-500 taong anibersaryo ng Kristyanismo sa ating bansa. So sa Sabado po ay gaganapin sa San Nicolas Tolentino Cathedral, Kabanatuan ang pagbubukas ng taon ng Jubileo, taon ng pagsasaya. Bagamat nasa ilalim pa tayo ng pandemya, ay pwede naman tayong magsaya. No? At atin itong gamitin pagkakataon para sa ating paglilingkod para sa kapwa. Salamat.
salamat. Pinagkalo po nila ay napakaraming bigas. Yung mga madre, salamat po. At saka marami rin salamat po sa mga nagkakalob pa rin. Ay nga pag nagkasama-sama yan, ay marami na rin. Sumayo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Saan kami tutungo? Kami makasalanan. Saan kami susunod? Dahas laging kapisan. Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ang hantungan. Sino kaya lulusin sa di makatarungan? Sino kaya lulupin sa hinaumiran? Sa sino man sa Diyos ulat katarungan magbubuhay. Magandang hapon po sa inyong lahat.